Andres Marcon! Congratulations! Galing-galing mo talaga. Ganda ng trophy. Sinadya mo akong patirin, ano? Nang bibintang ka? Matagal ko na napapansin, laging mainit yung dugo mo sa akin. Kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako maungusan, di ba? Natalo ka na naman ng address na yun. Nakakahiya! Dati akong valedictorian sa school mo, pati mga kapatid mo. Sisirain mo reputasyon namin? Kahit anong gawin ko, hindi naman magiging sapat sa inyo. Sumasagot ka pa? Ha? Kailangan mo natanggapin na hindi mo na mahabol yung average ni Andres. Malalamangan mo lang siguro siya kung zero score niya sa mga final exams natin. Lalasunin ka siya. Lagay ko! Bakit hindi pa gumigising anak ko? Nakamamatay po yung laso na na-ingest niya. May kailangan po kayong malaman tungkol po sa totoong rason kung bakit po na-hospital si Andres. Ang nabunot ni Gail, diskarte. At ang nabunot naman ni Andres ay diploma. Ang tanong ay ito, ano ang mas importante para magtagumpay sa buhay? Diskarte o ang diploma? Ang maunang magsalita ay si Gail. Meron kang 30 seconds. Your timer starts now. Diskarte ang bumubuhay sa milyong-milyong mga Pilipinong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Napatunayan natin yan during the pandemic, di ba? Dumami yung mga influencers, yung mga online sellers, mga virtual assistants, at marami pang iba. Marami ng paraan para umasenso ngayon. Basta marunong tayo gumamit ng internet at social media. Since nabanggit mo ang social media, gusto ko lang sanang sabihin na huwag sana tayong basta-basta maniwala at sundin lahat ng nababasa natin online. Iba pa rin ang may diploma. Sa bandang huli, may diploma man o wala, diskarte pa rin yung paiiralin natin para makahanap ng trabaho, para magtagal sa trabaho. Kung ang buhay ay isang gera, hawak mo ang pinakamalakas na sandata. Sa paaralan, mas makikilala mo ang sarili mo. Dito, unang nabubuo ang mga pangarap mo at ang pagkatao mo. Kaya mag-aral ka muna. Kapag may diploma ka na, saka natin pag-usapang yang diskarte. Salamat po. Iba talaga ang future valedictorian natin. The winner of this year's annual debate competition is Group 2, led by Andres Marcon! Congratulations! Yes! Excited na ako yung balita kay nanay. Tara na. Uy, thank you talaga kung di dahil sa'yo. Bahala sa'yo, best Mas maano yung lahat. Buti nga sa kanya. Okay lang. Uy, Okay lang ako. Sinadya mo akong patirin, ano? Nang bibintang ka, Matagal ko na nakikita matagal ko na napapansin, laging mainit yung dugo mo sa akin. Alam ko na kung bakit. Kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako maungusan, di ba? oh. Ma, Pa, may good news po ako sa inyo. Qualified po ako sa South Korea National University sa Seoul, as in, bukas po may Zoom meeting ako sa board. Uy naman, may kasgas na naman yung sasakyan. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag ka magmamaneho pag... Bakit kailangan mo kasing uminom pag nagmamaneho ka? Kotse na naman? Ba't di ka kaya bumili ng sarili mong kotse? Total, laging pinagmamalasakin mas malaki yung sweldo mo. Not saying that! Isa ka pa! Bakit hindi ka nanalo dun sa debate contest ninyo? Ha? My God, Gail, ano ba? Natalo ka na naman ng address na yun. Nakakahiya! And to think, ha? To think! Ako pa yung advisor talaga ng debate society na yan noon. Kaya naman nung bearing yun sa grades namin eh. Ano walang bearing? Dagdag points yun sa extracurricular mo. Lokohin mo pa ako? Dati akong valedictorian sa school mo, pati mga kapatid mo. O ikaw ano? Sisirain mo reputasyon namin?
Kahit ano naman gawin ko, hindi naman magiging sapat sa inyo. Manalo matalo man nun, hindi naman kayo magiging proud sa akin. Tik ka? Sumasagot ka pa? Lahat binibigay ko sa'yo, pera, lahat ng kailangan mo. Bawag. Hindi mo talo-talo yung tag-squatter ng Andres na yun? Ha? Bobo ka? Gail! Tama na! Ano ba? Huwag ka nga! Gail, siguraduhin mo ha, na ikaw ang magiging valedictorian sa batch mo. Ano ba? Ang simple-simple, hindi naman ganun kahirap yung hinihingi namin sa'yo, di ba? My God, kailangan pa. O, Nak! Ako na bahala dyan sa mga hugasin. Tapusin mo na yung mga assignment mo dito, oh. Tapos na po to, Nay. Ang dami mo pala assignment, oh. Nay. May good news po pala ako sa inyo. Ano yun? Yung St. Lorenzo Ruiz University po, nagbibigay daw po sila ng 100% scholarship sa lahat po ng mga valedictorian. Sure naman po ako na ako po yung magiging valedictorian ng batch po namin. Kaya po, wala po tayong babayaran na tuition fee kung doon po ako mag-aaral. Ako, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, anak. At salamat din sa'yo. Alam mo, Nak, kahit magkanda utang-utang ako at magkanda kuba-kuba sa talipapa, hindi lahat masasayang yun. Pangako naman po sa'yo, di ba, Nay? Kahit di man po buo yung pamilya natin, hindi man po tayo mayaman, sisikapin ko pong makapagtapos, sisikapin ko pong maging architect. Yung mga napapanood niyo po sa TV na bahay na bato, ganun po itatayo ko. Balang araw doon po tayo titira, Nay. Naks naman. Swerte-swerte ko talaga sa anak ko. Naman, ang pogi, matalino, masipag mag-aral, at mataas ang pangarap. Manang-mana lang sa'yo, Nay. Salamat, anak. Pagbutihin mo talagang pag-aaral mo, ha? Gail, you know I'm always rooting for you. Pero kailangan mo na tanggapin na hindi mo na mahabol yung average ni Andres. Kahit na ma-perfect mo pa yung 4th grading period test natin, kita lang. Sige, sabihin mo yan. Sabihin mo yan sa mga magulang ko na wala ako ni katiting na chance. As in zero. Para maging valedictorian ng batch natin. Siyempre, hindi maniniwala. Alam mo, malalamangan mo lang siguro siya kung zero score niya sa mga final exams natin. What if? Magiging zero nga siya sa exams. Dahil hindi siya magte-take ng exam. Paano? Lalasunin ka siya. Tara bro, kahit ang game lang. Sige ba? Tara, game? Game. Game. Tara, tara. Matayin mo ako, ha? Ako bala. Uy! Andres!
Sige lang. Kaso medyo ano na yun eh. Konti na lang. Madami na inom ko. Dok, bakit hindi pa gumigising ang anak ko? Ano po ba nangyayari? Nakamamatay po yung laso na na-ingest niya. Pero hanapin po namin yung extent ng damage sa katawan ng pasyente. Iwan ko muna po kayo. Nasagutan mo lahat? Ay, of course. Manifest Gail! perfect score. Habang Gail! isa dyan, absent today. Alam kong ginawa mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nasa ospital ngayon si Andres. Pinagsasabi mo? Nahuli kita, Gail! May nilagay ka sa water jug ni Andres, di ba? Ano nilagay mo doon? Lason? Bakit? Ano bang kasalanan sa'yo ni Andres, ha? Dahil ba hindi mo siya matalo-talo, ha? At sigurado ako, kasabwat mo din to. Chill lang! Mabigat accusation yan, ha? Matatapos na yung school year, gumagawa ka pa ng eksena. Wala ka sa drama club. Itong ginawa niyo kay Andres. Hindi ko palalampasin to. Isusumbong kita sa faculty. Ito tayo. Hindi ka lang, di yan. Hindi ko alam. Gail! Gail! Sandali nga. Abay, kailangan pa ba talagang hintayin ka namin ng papa mo? Ano to? Ano kaartihan yan? Ha? Bakit ayaw mo kumain? Ano? Ma, What? sorry. Anong problema mo? Baka po kasi... Baka po makulong ako. Nilagyan ko kasi ng laso yung water jug ni Andres para hindi po siya makapag-take ng final exams namin eh. Kaso may nakita po sa akin. Tapos isusumbong daw po niya sa faculty. Hindi ko alam nang gagawin ko eh. Sino pa nakakita sa ginawa mo? Si Rian po, yung kaibigan ni Andres. Bukas na bukas din. Kakausapin natin siya. Babayaran ko siya para hindi magsalita. Excuse me, Rian, right? Hi Rian. Kami yung parents ni Gail. Gusto ko sana namin makausap. Gusto ko sana namin tulungan. Kasi nabalitaan namin na hindi ka pa sigurado makakapag-college next year. Here. Makakatulong sa'yo yan sa pamilya mo. Alam namin kailangan mo yan.
Isipin mo, paano mo mapaabot ang mga pangarap mo kung hindi ka makakapag-college, di ba? Pero, Iha, meron lang kaming hihilingin sa'yo, ha? Kalimutan mo na yung mga nakita mo. Pagkakatiwalaan ka namin, ha? Basta wala kang nakita. Aling Berna, Bakit, Rian? may kailangan po kayong malaman. Tungkol po sa totoong rason kung bakit po na-hospital si Andres. Aling Berna, may lumason po kasi sa kanya. Ano mo mukha niya? Ang sasama ng mga ugali niyo! Baka hindi mo alam, pwede ka namin kasuhan sa magsinasabi mo at pinagagagawa mo ganyan. O baka naman gusto mo, makulong ka ng 2 oras lang sa ganun, hindi mo babantayan yung anak mong nag-aagaw buhay! Ay! Aling Berna! Ay! Nanakit, ha? Ano? Kailangan mong masakan? Sige! Ha? Sige! Ano? Sige! Sige! Ay! Sige! Hindi na mandak na kakasuhan kita! Yan ang bagay sa inyo! Ang iinit ako kung di ninyo! Kahit sa kote tayo, magtutuos tayo ng demanda ko kayong tatlo! Hampas lupa! Tumigil ka! Tumigil ka na! Tara, tara, tara! Anak, bilisan mo. Yung mga passport, yung ticket, ha? Tara na, late na tayo sa flight natin. Mr. and Mrs. Montesilio. Magandang araw ho. Kayo po ba si Mr. and Mrs. Montesilio? Opo, ano hong atin? Pwede po ba namin kayo maimbitahan sa presinto kasama ang anak nyo? Andres. Andres, anak. Malugod kong ipinapakilala sa inyong lahat ang valedictorian ng Batch 2024, Andres Parcon. Mga minamahal kong kapwa mag-aaral, mga guro, mga magulang, at mga bisita, isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Sa pagtatapos po na ito, nais ko pong bigyan diin ang kahalagahan ng pagiging patas sa pagtupad ng ating mga pangarap. Mas masarap lasapin ang tagumpay, bunga ng iyong sariling pagsisikap, nang wala kang ibang taong tinatapakan at nilalamangan. Maraming salamat po. Sabay-sabay tayo. Congratulations po sa ating lahat. Mabuhay kayo.
Hindi masamang mangarap ng mataas, pero sana wag po nating hayaang baguhin ito ang ating pagkatao. Huwag tayong gumawa ng masama para lamang makaangat sa iba. Mga kapuso, sana po'y nagustuhan niyo ang kwento nating hango sa totoong buhay. At ngayon, oras na para tuparin natin ang wish ng estudyante tulad ni Andres. Kagaya ng kwento ni Andres, ang makikilala nating estudyante ay lumalaban din sa mga pagsubok para sa kanyang edukasyon. Si Bea, grade 8 student mula sa Las Piñas, mag-isang pinapasan ang pagtaguyod ng kinabukasan. Hindi naging madali ang buhay para kay Bea dahil ang mga magulang na dapat sana'y kanyang sandigan, sila pang absent para sa anak. Nakakaingit po yung ibang students po kasi sila po may kasamang magulang po. Tapos ako lang mag-isa. Gusto ko rin po na may maging proud sa akin kahit ganun po. 2 taon nang walang komunikasyon si Bea sa ama mula nang makulong dahil sa kaso sa ilegal na droga. Ipinagkatiwala na lang ng ina si Bea sa tiyahing si Carmela. May bago na kasing kinakasama at pamilya ang ina ni Bea. Dito po sa akin si Bea nakatira. Ako po yung nag-aalaga sa kanya. Si Bea po, isa pong masipag ng estudyante. Lahat po ginagawa niya. Naging inspirasyon na nga lamang ni Bea ang lahat ng pinagdaraanan sa buhay para mas magsumikap pa sa kanyang pag-aaral. Ang totoo niyan, si Bea, consistent top student pa. Nagawa po ako ng mga assignment po. Then nag-tutor rin po ako. Parang para po magkaroon lang po ako ng baon po sa pang-araw-araw po. Mahaba pa nga ang tatahakin ni Bea, pero determinado siya na makapagtapos bilang valedictorian. Yun na lang po yung way para matupad ko po yung pangarap ko po, yung pag-aaral po ng mabuti po. Oras na para makilala ko ng personal si Bea. Ay, hello Bea! Ang ganda-ganda mo naman! Ha? Tanong nga kita. Saan mo nakuha yung inspirasyon? Parang ang galing-galing mo sa pag-aaral. Ano yung dream mo para sa sarili mo? Bakit ganun ka ka-focus dito sa pag-aaral? Gusto ko pong maging teacher. Break muna si Bea ngayon sa pag-aaral dahil... Alam mo ba, Bea, meron kaming mga hinandang sorpresa para sa'yo. Thank you po. O sige, tara na. Samahan mo ako. Tingnan natin, ha? Alik ka. Ayan, yan lahat para sa'yo yan, di ba? Oo. Nalaman naming pumupunta pa siya sa computer shop para gumawa ng kanyang mga assignment. Ito sana talaga makatulong sa pag-aaral mo. Kaya naman para mas maging madali na ang kanyang pag-aaral, sa kanya na itong bagong laptop. Thank you po! Yan, para yan sa'yo. Nagagamit na po ako sa school kasi nga po kailangan din po gumawa ng mga PowerPoint po. Munting tulong din namin para sa kanyang pag-aaral itong educational assistance. Thank you po, magagamit ko po talaga yun. Makakatulong na dagdag income itong mga plasticware package na pwede nalang itinda at gawing negosyo. May grocery supplies na may kasamang bigas na rin. Mga gamit sa bahay na makakatulong sa oras ng pagre-relax na kailangan din ni Bea. Mga bagong damit para kay Bea na masusuot niya sa mga events sa eskwelahan. Thank you po. Kamusta ka? Mahalaga para sa amin na may makausap si Bea na makapagbibigay sa kanya ng tamang payo para sa buhay. Kaya naman nandito ang ating kaibigan na isang life coach. Kung sino man yung pamilyang kasama niya ngayon, yung support at itutulong sa kanya para magabayan siya na patuloy niyang gawin yung nararapat. Matuto po tayong magpatawad po din. Huwag po tayong mawalan po ng pag-asa. Yung mga sinabi niya po sa akin, kailangan po maging positive lang po tayo sa buhay. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala. Hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.